pasintabi lang sa both houses. Kasi ngayon ang kumbaga ang narrative ang statement ay lumalabas na wala kaming kinalaman diyan Oo, yang pagpopondo niyan, wala kaming kinalaman diyan. Parang ganun po ang datingan, 'di ba? Parang short of saying na hello, wala kaming kinalaman diyan. Oo, sa bawat nakalista na proyektong 'yan. Kasi nga may sabit, 'di ba? Kasi nga po may question. Kasi nga maraming kababayan natin sa ilang lalawigan narinig yung mga balita na by the billions pero patuloy silang pineperwisyo at ang baha. buhay nila mga kapatid talaga naman nagbuo nating habaan pa ang kwentuhan. Kitang-kita po natin kung gaano kahirap, di ba? Balik rin kaya natin ang sitwasyon. Sitwasyon na kung ang mga proyektong ito na nakalista, nabanggit namin 5 top regions, may pinakamalaking alokasyon ng flood control budget. Kung ang kwento kaya dito baliktad, meaning yung mga proyekto tumalab, yung mga proyekto maganda ang gawa, yung mga proyekto naramdaman ng kababayan natin. Baka iba rin po yung narrative, baka iba rin po yung kanila pong pagpupursige. Baka ang kanilang statement is, nang dahil sa aming pagpupursige na malagyan ng pondo ang mga proyektong ito, kaya ngayon nagtatagumpay at gumiginhawa ang mga buhay ninyo. Ay, syempre. Sigurado, hindi na bago yun. Ang mga politiko dito sa Pilipinas, pag may aberya ang proyekto, wala kaming kinalaman dyan, Kung hindi pa namin ipinaglaban na Yan. mapondohan ang mga proyektong ito, sa aming lalawigan, hindi maiibsan ang bahang dinadanas ng ating mga kababayan. Yan, saktong-sakto nang lalaki na butas ng ilong mo. Ganyan-ganyan nga. Oo. Hindi ba? Oo. Kung maganda. Dahil hindi sabit. maganda. Sabit. May aberya. Okay. Kaya, Paano? Anong kaya, ano nila? Anong tono nila? Sabi nga, parang Duque. Duque? Di ba si Duque? Tapos na ba siya? Di ba sabi niya lagi, habilin niya, maghugas lagi ng kamay. Hanggang ngayon? Sa bagay, may COVID pa rin eh. Totoo, may COVID pa rin. Ito po. Anyway, sige. So, alam niyo mga kapatid, ito po, kahapon sa panonood natin, may isa pong senador na palagay ko po naman, palakpakan po natin dahil mukhang isa ito sa mga may sense, mga kapatid, sa kanya pong manifestation. Panoorin po at pakinggan natin. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakahigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the President is in the right track. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya, for 3 years, walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand
And we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Boom! 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 Yun. Ganda nung huling sinabi niya. Yun ang palagay ko, with all due respect, sa ganang akin lang po, is the most sensible manifestation yesterday. With all due respect to everyone, di ba? Sabi nga niya, nahihiya lang itong si Secretary, pero magpakatotoo tayo dito. Yung sabi po ni Senator Migs, right? NEP, GAB, GAA. Pinaliwanag niya. NEP vetted, pinag-aralan ng mga proyekto. Opo, may program of work na yan. Kumonsulta na yan sa mga Regional Development Council na pag-aralan na. Oo, yaang mga ipinapanukala na kasama sa pambansang budget. GAB, General Appropriations Bill. So yung NEP nagiging GAB pagdating sa Kongreso kasi magpapanukala ng proposed 2026 General Appropriations Act, kaya GAB. And then nagiging GAA. Kasi nga inaprubahan na po ng dalawang kapulungan ng Kongreso, yung pong batas na dumaan muna po sa BICAM bago maging GAA. So sinasabi niya, magpakatotoo tayo dito. Yung mga proyektong kine-question natin dito, sino ba nagsingit niyan? Yun po sinasabi niya, di ba? Sino nag-amend? Yung bandang dulo, puntahan nyo. Huwag tayong magsanto-santo dito. Sino ba nag-amend niyan? And I have the same sentiments with him. Kahapon nung pinanonood ko yung hearing, some parts of it, sa totoo lang, bilang DPWH Secretary, talaga namang mandato mong tignan kung yung mga bawat district offices mo, maayos yung kanilang trabaho, hindi ba? Pero si Sec Manny Bonoan na mismo sa ilang interviews natin dito ang nagsabi, siya mismo bilang DPWH Secretary, sumasakit ang ulo niya kapag nakakakita siya na biglang nadadagdagan yung pondo nila. Wala naman doon sa original na proposed budget. Ayaw din po niya ng unprogrammed funds. Kasi yung iba, ang iniisip, pag tinawag na flood control projects, laging ang sisi sa DPWH, ang sisi sa sekretary agad. So kahapon, sinabo ng husto si Secretary Manny Bonoan. Pero his firm, proper pa rin sumagot kahit bonggang-bonggang sabon ang inabot sa mga senador. Hindi ko masasabing tama yung nangyari, pero sa akin habang pinanonood ko, bakit siya lang? Kanino ba dumaan yung budget? Sino ba nag-approve ng budget? Taon-taon dumadaan yan sa inyo, di ba? BICAM pa kayo dyan, di ba? Bago ma-approve, may BICAM pa sila, tapos may small committee na sinasabi nga ng ilan. Umabot pa nga tayo ng Supreme Court dun sa huling budget natin noong 2025 dahil mas mataas na ang budget ng DPWH kaysa sa budget ng DepEd. So napapailing ako kahapon while watching kung paano nila sabunin si DPWH Secretary Manny Bonoan kasi sa akin, bakit siya lang? Sino nag-approve ng budget? Kung matagal ka ng senador dyan, palaki ng palaki yung pondo ngayon for flood control, hindi mo nararamdaman na lumalaki? Yung tagal mo na nakaupo dyan. Yung mga matagal nang nakaupo dyan, hindi mo alam na 41 billion pesos na ang nailaan na pondo sa Bulacan alone? Hindi mo alam? Ako lang ba yung ganun kahapon? Kasi parang sa akin, again, sino ang nag-a-approve ng budget? Hindi ako kasama sa nag-approve. Kasama ka ba? It's so painful kasi. At syempre, itong mahirap dyan. Yung mga Pilipino na makakanood nung nangyari kahapon, pag hindi malalim masyado yung pagkakaintindi nila sa budget process natin dito sa Pilipinas, ang agad na laging, pag napanood yung kahapon, ang gagaling. Wow, ganyan, dapat yan. Yan talaga. Pero again, sino nag-approve ng budget? Kanino galing yan? Yun nga ang tinutumbok. Kanino? Ang sabi po ni Senator Migs, no? Identify natin
Sino ang responsable sa mga insertion na ito? Kasi nga ang sinasabi mismo ni Secretary noong pa man, karamihan dito ay insertion. Meaning wala sa kanilang plano. Kaya ang presidente nagsabi mismo, may mga allocation, kaya nga pupuntahan ko ito ulit at gawin natin halimbawa ang Bulacan kasi nga ang Bulacan po ang top notcher dito. Marami po dito mga kapatid. Oo, ang pare-pareho ang allocation mga kapatid. Tig-100 milyong piso. Maganda nga dito itong ginawa natin na pag-aaral po dito po sa San Miguel. Itong mga ilog na ito sa San Miguel mga kapatid. Yung Bulo River tsaka San Miguel River. Saan ka naman nakakita? 2023. Ilan ito? 6. Opo, sa Bulo River. Tig-100 milyong piso ang alokasyon. 2024, ganun din po halos, no? Pare-pareho ang amount. 2025, mga kapatid, meron din ganun pong alokasyon. Pare-pareho po yung mga amounts nila. Ang sinasabi ng Presidente, saan naman nakakita ng appropriations para bagang parehong-pareho lahat ng program of work. Hindi po ba? Kasi nga sinasabi ni Secretary, siningit lang yan Kumbaga, gagawin pa lang namin ng program of work. Proyekto, oo. Kung sakasakali. At kami mismo, hindi nagpapanukala yan. Kaya yun ang unang-unang dapat tumbukin. Diba? Para lang sa ganon, hindi lang tayo ang sabi nga yung elephant in the room na kasabihan, hello, sandali lang. May problema tayo dito Yung problemang ito, nandito. Yun ha? Huwag sabihin na crocodile in the room. It's an elephant in the room. Samid tuloy ako. Wala nabanggit na crocodile, elephant lang. Yun nga Oo, elephant in the Para room. bagang may malaking problema na hindi natin pinapansin. May malaking problema na hindi natin binibigyan po ng atensyon. There's an elephant in the room. And it's called Elephant Katol. Sorry, hindi ko na po hinabot yun. May nangangamoy katol dito Di ba? Asan ba ang lamok? Kasi kung siguro ako, wala naman ako plano magpolitiko. Kung senador ako, Wala tas kang plano Wala. mag-gobernador sa Bulacan? Wala. Okay. Bahala kayo, kaya nyo na yan. Pero pag ako nabuisit, wow, charot, chika lang, wala po. Pero kasi kung senador ako halimbawa, di naman ako senador, nakikita ko, paulit, every year, ang taas ng budget for this region or for Bulacan halimbawa. Sa Bulacan na tayo mag-focus kasi nandun din ang focus ngayon ng investigation. Kung senador ako, questionin ko yan. Paiingayin ko pa yan. Pondo tayo ng pondo sa Bulacan, paulit-ulit, pero paulit-ulit na binabaha. Huwag nating aprubahan. Huwag na nating dagdagan. Bakit nadadagdagan? Para bagang hindi kasi... Bakit nadadagdagan? Para Ikaw ba ang nagdagdag, Char? Chika lang po. Para bagang di ba? Para bagang Parang kung kahapon lang kung nalap. ikaw ay isang Oo. taga-lalawigan ng Ayan. Ganire. Oo. Opo. Ako halimbawa, taga Leyte. Kung ako ay isang mambabatas, particularly po, national, no? Ang scope ko. Oo, Leyte. Alam nga namang hindi ko silipin sa budget yung Leyte allocation dito, di ba? Parang ganun po sinasabi nitong si Chacha. Oo, yun At ang ng naman iba. sa akin. Opo, nasandali lang. Wala kang kaalam-alam dito sa mga proyekto sa iyong baluarte. Ganun po. Kumbaga, nakailang taon na hindi mo talaga as in totally, wala. So, nag-a-approve ka ng budget nang hindi mo man lang binabasa, lalo na yung mga lugar na sinasabi mong malapit sa puso mo. Hindi po ba? Yun po yung logic doon na sinasabi nga po ni Ginoong Subiri din at ni Ginoong Tiangco sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nagsisimula ang lahat ng ito sa pinagtatalunan, dinidiskusyon natin doon sa singitan ng budget. Tukuyin natin sino-sino yan. And tanong dito, will the elephant in the room stand up and be recognized? Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM.